guys, babalik tayo. Itong projector natin. Pangalan ng projector na to brand is Modopo. Modopo HY400 Pro. Bali ito titistingin natin. Bali ginamit ko na to ilang araw na. Bilang natin baka may gustong bumili nito at magkaroon ng idea kung maganda ba yung kuha ng buga ng projector na to sa atin doon sa likod ng projector natin. Bali tila lang natin yun, yung tila na white. Bali sinabit lang natin. Yung likod nito guys, kompleto na. Ito yung para sa HDMI. Tapos may para sa speaker, headset, pwede rin yung kung meron kayong ah, jack papunta dun sa kung ano meron kayo, kung may amplifier, pwede siya. Tapos pwede siyang kabitan ng USB kung gagamit kayo ng USB. Gusto niyo mag-video kayo, gamit USB, pwede. Kahit di kayo gumamit ng Wi-Fi. Bali ito guys, may Wi-Fi siya. Nakakonect siya. Pwede siya i-connect sa Wi-Fi. Hindi ito sponsor sa atin. Bali, nag-review lang tayo. Kasi yung iba dyan na ayaw bumili ng TV kasi hassle lalo yung mga nangungupahan. Pwede ito. Bali, ito yung karton niya. Tingnan natin. Ito yung kasama ng loob niya. Oh, may wire siya. Bali, binuksan na natin to. Ito yung pinaka-karton niya. Ito yung Modopo. Bali ito guys, 4K na yung resolution niya. Ultra HD. Yan. Tingnan natin. Ito lang naman mga kasama niya sa loob eh. May katalog. Yung katalog niya sa inyo na yan, pwede nyo basahin nyo. Katalog niya. Ipapakita natin kung paano i-connect sa cellphone. Connect din tayo sa HDMI. Okay ba yung connection niya sa HDMI? Pwede siya i-connect sa Wi-Fi, Bluetooth. Kaya tingnan natin kung maganda yung ano. Try natin, buksan natin, napaganahin natin doon. Tingnan natin tapos i-play natin kung maliwanag at saka sa yung madilim na area. Sarado natin yung pintuan, pati natin yung ilaw. Testingin natin. Okay na, ito na, review natin. Bali ito na, tinisting na natin. Bali nag-voice over tayo dahil iniwasan natin magkaroon ng copyright. Dahil hininaan natin yung volume ng video natin. Pero mamaya paparinig ko sa inyo yung volume ng projector na to. Tingnan natin. Bali itong kuha na to guys is bali nakabukas yung ilaw nito. Tapos yung pintuan natin naka-open. Bali maliwanag yan. Pakita natin dyan na kitang-kita pa rin yung buga ng projector kahit maliwanag siya. Tapos makikita mo naman naka-open yung ilaw natin. Ginamit natin yung laptop natin. Diyan tayo nag-connect ng HDMI natin para masubukan natin kung maganda ba yung buga ng projector na to. Bali, tinisting na natin siya. Yan naman guys, kitang-kita. Tapos, lapitan natin yung mismong doon sa may buga ng projector kung maganda ba yung pagkabuga ng projector. Tingnan natin ng malapitan. Okay naman siya guys, sa halagang 3,000 to 4,000 medyo quality na rin siya. At kita mo nyo naman na maliwanag yung labas natin, naka-open yung pintuan natin tapos nakabukas yung ilaw. Kita naman siya, maliwanag siya. O nga pala, bali, pwedeng i-adjust yan, pwedeng gusto nyo, paliwanagin nyo pa, pwede siya. Yung pinaka-maximum na lapad nung kuha ng projector na to is nasa 130 inch kaya niya. Kahit nasaan ka man. Bali ito naman guys yung kuha nung projector natin sa nung nakapatay yung ilaw, sarado yung pintuan, sinarado natin na ganyan siya kaliwanag. Okay naman, detalyado naman yung pagka ano ng projector niya. Maliwanag naman siya guys kung compare sa ibang mumurahin na projector. Sunod guys, itatry naman natin mag-connect tayo sa cellphone. Yung projector, kukonect natin dito sa cellphone natin. Tapos, try natin kung okay ba yung response niya kung nakakunik siya sa Miracast ng cellphone. Subukan natin. Bali nagre-response naman siya, dili lang siya ng seconds pero quality naman yung pag-response niya. Bali itong kuha natin ngayon ay sinarado natin yung pintuan tsaka yung ilaw pinatay natin. Kaya medyo madilim to ngayon. Yan ang resulta nung sa cellphone niya na Miracast natin. Pwede naman siya Miracast, mirroring, pwede siya. Yan yung kuha niya. And nag-mute lang tayo ng sounds kasi
Baka makapiright tayo sa ibang ano ng YouTube, pinagbabawal naman niya. Kaya nag-mute tayo. Yan naman yung kuha niya guys sa cellphone, okay naman siya, response naman siya. Ito naman yung kuha niya sa maliwanag. Nakabukas yung ilaw, nakabukas yung pintuan natin. Yan ang ano niya, yung kuha nung Miracast niya. Okay naman yung response ng ano niya nung sa projector na to. May delay lang siya ng seconds. Kung i-compare mo naman sa mga ibang projector na lumabas na halagang 3,000 to 4,000, mas quality naman to siya kasi si Full HD Ultra naman yung kuha niya. Okay naman yung response ng projector na to kung sa ganung price, napakamura niya. Sa halagang 3,500 to 4,000, meron ka ng Ultra HD projector. Pwede na rin siya sa lalo yung mga ayaw bumili ng TV na malalaking TV na binubuhat. Ito, mas bagay ito sa mga ganitong katulad sa atin ng upahan. Balito guys, yung video natin dito, yung huli, bali nakabukas na yung ilaw natin dito. Tapos naka-open na yung pintuan. Trinay natin sa maliwanag kung okay pa ba yung kuha niya. Okay naman yung kuha niya. Ayan, lapit tayo. Ayan, kitang-kita naman. Ayan yung resulta. Kita nyo, kung titingnan nyo, nakabukas yung ilaw natin. Tapos, yung pintuan natin dito, naka-open din. Tingnan nyo, naka-open siya. Bali, talagang makikita talaga yung pagka HD Ultra niya. Kitang-kita sa yung buga ng projector niya. Guys, nakikita nyo yung review natin. Yun na yung ano natin. Ngayon, kung gusto nyo bumili, search nyo lang sa online, marami nito. Modopo XY400 Pro. Bali, yung range nito, nagkakalaga ng 3,500 to 4,000. Depende sa online na mabibilan nyo. Wala akong may rekomendang online shop kasi hindi naman to sponsor. Bali, ni-review ko lang to para kung gusto mong magkaroon ng idea na gusto nyo bumili ng ganito. At least may idea na kayo kung magustuhan nyo man. Kung sakaling hindi, nasa sa inyo na yan. Okay, maraming salamat guys.